Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Usapang Miss Universe po muna tayo ngayon dahil nitong mga nakarang araw is nakafocus tayo dito sa mga ganap ni Sofronio Vasquez dahil sa kanyang concert dito sa Sacramento. But this time around sa video ito is update po muna tayo sa mga ganap sa MUPH 2025. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At samot-saring pag-uusapan po natin ang mga ganap dito sa MUPH at sa mundo ng beauty pageant. Kasi kahapon mga kapolitika is pumunta po ng Northern Samar itong cast ng MUPH 2025 na kung saan star-studded nga at marami ang natuwa dito sa mga kababayan natin sa probinsya, most especially kay Atisa Manalo. Talagang pinagkaguluhan po ang pambato ng Quezon Province na kung saan very in demand sa publiko. Samantala, marami po ang nakakapansin na tila ba wala na sa mga ganap or event itong pambato ng Cebu Province. Okay, marami po ang nakakapansin kung nag-back out na daw ba ito kasi nito mga nakarang araw is merong mga contestant na nagba-back out dito sa MUPH dahil sa mga personal na dahilan. And ngayon is wala itong si Cebu Province na kung saan is nauna nating na-mention doon sa ating mga videos na isa ito sa mga frontrunner, but nakakapanghinayang dahil wala na po siya sa mga event ng MUPH 2025, most especially doon sa Hello Glow Challenge. At the same time, nung pumunta sila sa Samar, Northern Samar, is wala rin po itong pambato ng Cebu Province. So sayang mga kapolitika, but hindi natin alam, baka meron lang mga inaasikaso. But yun nga kasi ang napapansin ng mga netizen na bakit parang wala na siya dito sa mga ganap ng MUPH. Samantala, andito rin po itong mga queens ng Continental Queens ng Miss Universe 2024. So na-mention natin doon sa ating mga naunang video na baka parang nakalimutan na ng Miss Universe organization itong mga kinoronahan lang na Continental Queens. But fortunately mga kapolitika is meron na nga pong mga balita. So ang sabi po dito sa post ng Miss Universe page nila, a royal tour of Asia. Join us for an unforgettable experience as the 4 Continental Queens of Miss Universe embark on a spectacular tour in parts of Asia. So sa March 31 until April 25 is nasa Thailand po ang mga Continental Queens. Samantala sa April 26 hanggang sa 3rd of May is nasa Pilipinas po sila. So don't miss your chance to witness beauty, grace, and empowerment as these queens represent their continents and celebrate diversity across the globe. So maganda ito na hindi nakalimutan ng Miss Universe organization yung kanilang promise dito sa mga queens na kanilang kinoronahan doon sa Mexico nitong nakaraang taon. Okay, so yun po mga kapolitika ang update. At magbibigay rin po pala tayo ng ating opinion at ng ating personal na pananaw dito sa post ni Mr. Nawat sa Miss Grand na kung saan ay gusto niya daw di umano itong si Celeste Cortesi na sumabak pa dito sa kompetisyon dahil gusto niya ata na siya ang magpambato ng Pilipinas para dito sa MGI 2025. So marami po ang napareact na baka daw pakuro lang ito ni Mr. Nawat para mapag-usapan siya kasi yun naman ang gusto niya, lagi siyang pinag-usapan, lagi siyang kontrobersiya at lagi siyang talk of the town. So yun ang gusto ni Mr. Nawat, which I believe na yun naman ang gusto talaga para mapaingay yung kanyang negosyo. So nasa MGI Philippines lang po yan kung sino ang kanilang ipapadala kasi balibalita rin na itong si Michelle D ay sasali rin ito sa MGI 2025. So abangan lang po natin yan. Pero para sa akin ay sana kung meron mang kukurnahan itong Miss Grand Philippines, sana ibigay na lang sa mga baguhan. Okay? So yun po ang aking maging opinion mga kapolitik. At kung kayo ang tatanungin ano ang inyong maging reaksyon dito sa sinasabi ni Mr. Nawat na gusto niya itong si Celeste Cortesi na maging pambato ng Pilipinas para sa MGI 2025. Kayo po ba ay agree mga kapolitika? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.